Handa na ba kayong makinig sa isang kwento? Tampok sa kwento natin ngayon, ang panghalip na pamatlig. Bago ako magkwento, kailangan nating malaman ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Nagkibit balikat, punla, bubot. Si Jojo, si Yani, at ang mga mangga. Magkapitbahay ang mga matching na sina Jojo at Yani. Isang umaga, nakakita sila ng isang sako sa tapat ng kanilang mga bahay. Ano kaya ang laman ng mga iyon? Ang turo ni Yani sa mga sako. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Aba, mga mangga pala ang laman nito, ang sabi ni Jojo. Dahil pareho nilang paborito ang mangga, dali-dali nilang kinain ang mga prutas. Napakasarap ng mga ito, ang sabi ni Yani habang ninanamnam ang tangang pagkain. Dilaw na dilaw ang kulay nito, ang sabi niya. Ang tatamis ng mga ito dahil hinog na. Bakit mo iniipon ang mga buto niyang mangga? Ang pagtataka ni Yani. Itatanim ko ang mga ito para may makain tayo kapag nagbunga, ang sagot ni Jojo. Nagkibit balikat si Yani sa sinabi ng kapitbahay. Nagpatuloy siya sa pagkain hanggang sa naubos niya ang kaniyang mga mangga. Ibinigay niya kay Jojo ang mga buto dahil wala siyang balak itanim ang mga ito. Kinabukasan, nakita ni Yani sa bakuran ang abalang si Jojo. Ibinilad ni Jojo sa araw ang mga buto. Matagal ka pa ba diyan? Ang sabi ni Yani. Maglambitin muna tayo doon sa mga puno. Mamayang hapon na lamang ako maglalambitin, ang wika ni Jojo. Tatapusin ko muna ang paghanay sa mga buto upang mabilis silang matuyo. Pagkalipas ng 3 linggo, ay tuyong-tuyo na ang mga buto. Hinati ng bahagya ni Jojo ang bawat isa at saka ibinaon sa mga paso. Iwanan mo na muna iyan, ang tawag ni Yani na nakadungaw sa bintana. Maglangoy muna tayo doon sa ilog. Mamayang hapon pa ako maglalangoy, ang tugon ni Jojo. Kailangan ko pang diligan ang mga ito. Pagsapit ng 6 na buwan, kalahating talampakan na ang laki ng mga punla. Namangha si Yani sa pagtubo ng mga itinanim ni Jojo. Naisip niyang sana pala ay nagtanim rin siya ng mga mangga noon. Ang bilis tumubo ng mga itinanim mo, ang sabi ni Yani kay Jojo. Buti ka pa dahil mayroon kang makakaing matatamis na bunga. Gusto mo bang bigyan kita ng mangga? Ang alok ni Jojo. Tulungan mo akong magtanim. Hati tayo kapag namunga na ang mga ito. Tinanggap ni Yani ang alok ni Jojo. Halos araw-araw na dinidiligan ng magkapitbahay ang mga punla. Nilalagyan rin nila ng mga pataba ang mga ito at tinatanggalan ng mga peste. Makalipas ang ilang buwan, ay mas lumaki pa ang kanilang mga tanim. Hindi na kasya sa mga paso ang mga ito, kaya inilipat nila sa malawak na lupa sa bakuran. Pagmasdan mo ang mga tangkay niyon, ang sabi ni Jojo habang tinatanaw ang mga punla. Lagpas 3 talampakan na ang mga iyon. Oo nga, pero wala pa rin silang bunga, ang nakasimangot na wika ni Yani. Maghintay ka lamang, ang sabi ni Jojo. Matagal talagang mamunga ang mangga. Kailangan lamang nating alagaan pa ang mga iyon. Pagkatapos ng mahigit 2 taon ng pag-aalaga, unti-unting namunga ang mga puno ng mangga. Sa wakas! Ang sigaw ni Yani sabay pitas ng isang bunga. Wag! Ang pagpigil ni Jojo. Bubot pa ang mga iyan. Kailangan pa nating maghintay ng ilang buwan bago pitasin ang mga bunga nitong mga puno. Gusto mo lamang angkinin ang mga bunga? Galit na tugon ni Yani. Kumuha siya ng patpat at gumuhit ng mahabang linya sa lupa. Ito ang naging hati sa pagitan ng kanilang mga bakuran. Pareho tayong nagtanim, kaya kapwa tayong makikinabang sa mga prutas. Sa iyo ang mga puno diyan at sa akin ang mga puno dito. Magmula ngayon ay magkani-kaniya na tayo sa pagtatanim. Nalungkot si Jojo subalit wala siyang nagawa sa desisyon ni Yani. Nagpatuloy na lamang siya sa pagdidilig ng mga puno sa kaniyang bakuran. Sa kabilang dako, nagpatuloy naman si Yani sa pagpitas ng mga bubot na bunga. Aray! Ang daing ni Yani kinaumagahan. Tulong! Ang sakit ng tiyan ko! Mabilis na pumunta si Jojo sa bahay ni Yani nang marinig ang hiyaw nito. Anong nangyari? Ang pag-aalala niya. Nakasama sa aking tiyan ang pagkain ng maraming hilaw na mangga, ang wika ni Yani.
Nagsisi siya sa kaniyang ginawa at humingi ng tawad kay Jojo. Dapat ay nakinig ako sa iyo. Hindi ako magkakasakit kung marunong sana akong maghintay. Susubukan kong maging matyaga mula ngayon. Nang magaling na si Yani, tinulungan niyang muli si Jojo sa pag-aalaga sa mga puno. Hindi nagtagal na hinog na ang mga prutas nito. Masayang-masaya sila dahil sa matamis na bunga ng kanilang matyagang paghihintay. Ano ang laman ng mga sakong nakita ni na Jojo at Yani? Pagkatapos kainin ang mga mangga, ano ang ginawa ni na Jojo at Yani sa mga buto nito? Ano-ano ang mga ginawa ni Yani sa umpisa ng kwento habang nagtatanim si Jojo? Noong una ay ayaw magtanim ni Yani. Paano nagbago ang kaniyang isip? Ano-ano ang ginawang pag-aalaga ni na Jojo at Yani sa kanilang mga tanim? Bakit nagalit si Yani kay Jojo? Bakit nagsisi si Yani sa kanyang ginawa? Paano ipinakita sa dulo ng kwento ang pagbabago ni Yani? Bakit mahalagang maging matyaga sa paghihintay? Basahin nating muli ang ilan sa mga pangungusap sa kwento. Napakasarap ng mga ito, ang sabi ni Yani habang ninanamnam ang tangang pagkain. Iwanan mo muna iyan, ang tawag ni Yani na nakadungaw sa bintana. Ano kaya ang laman ng mga iyon? Ang turo ni Yani sa mga sako. Dilaw na dilaw ang kulay nito, ang sabi niya. Bakit mo iniipon ang mga buton niyang mangga? Ang pagtataka ni Yani. Pagmasdan mo ang mga tangkay niyon, ang sabi ni Jojo habang tinatanaw ang mga punla. Sa iyo ang mga puno diyan at sa akin ang mga puno dito. Maglambitin muna tayo doon sa mga puno. Basahin natin ang mga salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Ito, iyan, iyon, niyan, nito, niyon, diyan, dito, doon. Ang mga salitang ito ay mga panghalip na pamatlig. Ang panghalip na pamatlig ay naiiba batay sa kalayuan ng tinutukoy na pangalan sa taong nagsasalita o sa mga taong kinakausap. Kapag ang pangalan na tinutukoy ng panghalip ay malapit sa hinahawakan o isinusuot ng taong nagsasalita, ang mga panghalip na pamatlig na ginagamit ay ito, nito, at dito o rito. Kapag ang pangalan na tinutukoy ng panghalip ay malapit sa hinahawakan o isinusuot ng taong kinakausap, ang mga panghalip na pamatlig na ginagamit ay iyan, niyan, at yan o riyan. Kapag ang pangalan na tinutukoy ng panghalip ay malayo sa taong nagsasalita at sa taong kinakausap, ang mga panghalip na pamatlig na ginagamit ay iyon, niyon, at doon o roon. Ito, iyan, at iyon. Ang mga panghalip na pamatlig na ito, iyan, at iyon ay ginagamit bilang pamalit sa mga pangalan o mga pariralang pangalan na nagsisimula sa ang, si, o sina. Kung maramihan ang pangalan lang ang pinapalitan ng panghalip. Napakasarap ng mga mangga. Napakasarap ng mga ito. Iwanan mo muna ang ginagawa mo. Iwanan mo muna iyan. Nito, niyan, at niyon. Ang mga panghalip na pamatlig na nito, niyan, at niyon ay ginagamit bilang pamalit sa mga pangalan o mga pariralang pangalan na nagsisimula sa nang. Ginagamit din ang mga ito kung ang kilos ay ginagawa ng tao o bagay. Dilaw na dilaw ang kulay ng mangga. Dilaw na dilaw ang kulay nito. Pagmasdan mo ang mga tangkay ng mga punla. Pagmasdan mo ang mga tangkay niyon. Dito, rito, diyan, riyan,
pamatlig na dito, diyan at diyon ay ginagamit bilang pamalit sa mga pangalan na hindi tao o mga parirala na nagsisimula sa sa. Ang mga ito ay ginagamit bilang pantukoy sa isang puok, dako o panig na malapit o malayo sa taong nagsasalita at taong kinakausap. Sa iyo ang mga puno sa tapat mo. Sa iyo ang mga puno diyan. Sa akin ang mga puno sa tapat ng bahay ko. Sa akin ang mga puno dito. Tingnan natin kung mahahanap ninyo sa kwento ang mga panghalip na pamatlig. Ikaw, kaya mo bang magbigay ng sarili mong mga pangungusap gamit ang panghalip na pamatlig?